Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Binastos pa nila ako. What is the law and what Pakinggan ng proceeds of the illegal drug trade ng Duterte. The law enforcement, the highest law enforcement official being head of PNP. Yeah. And now you're hiding this scoundrel, this fugitive. Sa ating mga kababayan, siyempre partikular sa mga OFW na sa ibang bansa, no? Na alam naman natin na natulak yan ng kahirapan sa ibang bansa ngayon. So, bali sa kanyang pamilya. Sa mga kabataan na siyang tagapagmana nitong ating lipunan, no? Mahalaga na tayo ay maging kritikal mag-isip hinggil sa mga ng ating bansa. No, bahagi lang itong sa issue dito sa ating bansa. At magiging critical lang tayo kung tayo ay laging bukas, no, na makinig sa iba't ibang mga idea, nagsasalungatang idea. Hindi tayo katulad ng ano na nasa reaksyonaryo, lalo na ng NTF, EDCAP na parang ayaw wag hindi. Tayo ang panawagan natin. Makinig tayo pareho, makinig kayo sa kanan na tinuturing kanan, makinig sa kaliwa para makita natin kung nasaan yung punto. At siyempre, magiging scientific naman tayo talaga kung mismong lulot sa mga basic sector. Punta tayo sa mga mangisda, alamin natin yung kanilang mga kwento dahil sila yung magbibigay sa atin ng batay, lagayan o ano mga sektor ng ating isda. No? At yun yung talagang kahit lalo ngayon na social media talagang hindi lang impluwensya, nagkalat yan yung mga trolls, no? Yan yung ginagamit ng mga atin para i-corrupt yung kaya magpasalamatan ng ating mga biktima na nina kulong na parang gusto pa tayo pagpasalamatin dahil damit-damit na o ano pa man. Tapos sila yung nagwawasak. Ang dami kan. Karuktong may mga long-term effect yan, kaya tayo namamatay sa mga baha, sa mga landslide. Pupunta sila doon, bibigyan ng tulong puno, kukuha ng patay, sundalo, pulis. Pero sila naman yung dahilan kung bakit nangyayari. Kung di ka kritikal, kapasalamat ka ng biktima sa'yo. Ano yun, ang saklang. Kaya mahalaga na patuloy tayo na makipag-aralan sa mga basic sector, magtanong, maging mapanuri dahil ang dahilan kung bakit ganito ang ating kalagayan, nako-corrupt din yung ating isipan. At magtatagumpay tayo kasi nasa atin yung dami. 90% tayo na kabuuang populasyon. Actually, ang talaga naman nagkasamantala sa atin dito sa bansa natin, nasa 1% lamang. 1%. Bakit sa kabila sila namamayagpag? Kasi nga, yung 90% na kinukuha na tala nila, pinaghahati-hati nila. Sila kumukuha ng pwersa para tayo ipagbagay. Kaya, ganito yung kaya yun, katulad dito, itong mga ganitong talakayan, mahalaga. At syempre, hindi tayo dapat magpakasapat na magsuri lamang. Bagamat may tatlong suri, kumilos at saka manindigan. Dapat yung tatlong yan ay dapat ay lahat hindi maghiwalay. Suri, para tama ang kilos. Hindi mo pwede kasi kikilos ka lang, wala mali-mali. Kaya after mo makapagsuri, wala naman yung kinabang kung hindi ka kikilos. No? Ngayon, kung nagawa mo na yung dalawang bagay, kailangan talaga ilakip mo yung paninindigan. Kasi alam naman natin, as ini-intimidate, talagang ginikipit ng Estado yung nagtatanggol sa ating bayan. No? At doon papasok na dapat yung paninindigan. Tayo, kahit hindi tayo kumilos, kahit hindi tayo makialam, ay hindi tayo ligtas. Dami na nating namatay. Nabaha, sa lubog, nalubog. Hindi naman yan lumaban, yung iba dyan. Pero ito yung nangyayari. Kaya walang katapulang issue na mababago yung sistema ng lipunan. Kaya gusto natin magsakripisyo sa sakripisyo. No? Yan yung ginagawa ng mga progressive organization. Kasama na sa sakripisyo natin yung tayo
hinahamak at minamasama pa kasi epekto yun ng pag-demonize din naman ng mga uri ni kasamantalas monarchs. Tayo tayo mga mamamayan, tayo pagtatanggol sa ating kabuhayan ay katumbas ng buhay.